Magandang umaga ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin saglit ito. Meron pong ipinag-utos ang ating gobyerno na sa lahat po ng mga government agencies, syempre kabilang yung mga eskwelahan. Sabi diyan, integrate recital of Bagong Pilipinas Hymn Pledge in weekly flag ceremonies. Okay? So sa mga government agencies yan sa mga eskwelahan, kung di ako nagkakamali, everyday yan, lalo sa elementary. Diba? Tapos sa high school, ganun din. Pagdating sa college, yun ang problema. Paisahan na lang, parang kada Lunes na lang yata yan eh. Tapos ibababa yung bandila ng Pilipinas kada Biyernes. Yun ang observe ko when I was in college. I don't know ngayon kung ano. Okay, bukod dyan, ito nga sabi Memorandum Circular Number 52, Series of 2024. Yan. So, prescribing the recital of Bagong Pilipinas Hymn and Pledge during the flag ceremony. Okay, meron pang pledge, yung panunumpa. Yun. So, ito yung kaninang pinatugtog ko eh. 'Di ba? Yan 'yon. Ngayon, ito naman po yung pledge. No, iano ko lang natin. Oops. Ito, pakinggan niyo yung pledge Bagong Pilipinas Pledge. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong yung mga Pilipinas. Alright, so yan. Okay. Tapos, eto rin, kada flag ceremony, isusunod nilang Okay, so gaano ho ba kahalaga to? Well, kung dati po ay sinasabi natin o sinasabi ninyo actually, nating lahat na lang tayo, na dapat yung mga nangyayari dito sa atin sa mga teritoryo natin, katulad dito sa kung saan talagang kailangan mong mapatunayan ang sarili mo, ang yung level ng sense of nationalism sa iyo. Katulad sa usapin diyan sa Sabah, yung usapin dito sa West Philippine Sea, at lalo po ngayon ang pinakamainit ay ang sa West Philippine Sea. 'Di ba? So, sinasabi natin na dapat ang mga bata, ang mga elementary students, kung paanong ang China, kahit mali-mali ang kanilang mga mapa, yung map of national humiliation, ay itinuturo na ito sa high school, pinagagamit yun. During the time na ang Taiwan pa, yung gobyerno nila ang kumintang ang nandun sa mainland China. Okay? At itinama nila yung kanilang mapa, tama para sa atin kasi the first version ng mali-mali na impormasyon ng national humiliation nila na mapa ay ang Pilipinas, ang Malaysia, ang Sulu ay kabilang ng Sultanate of Sulu. Now, dapat dito sa Pilipinas, ganun din po, habang bata pa,
ituro na natin sa mga kabataan. 'Di ba? At mabuti na rin po ngayon at naisipan ng ating pamahalaan ng ating gobyerno, isama na po natin ang DepEd Secretary si Itok-Itok. Kasi kung bilang isang DepEd Secretary, dapat sa kanya po nga nanggaling ito eh. 'Di ba? Na Mr. President, dapat yung tatay mo may ganito ganyan nung panahon niya. Dapat maipagpatuloy ito kasi nawala mga nakaraang administrasyon katulad ng tatay ko. 'Di ba dapat ganoon? 'Di ba? Ako nga kung tutuusin honestly speaking, hindi man yung panatang makabayan iniibig ko ang Pilipinas. Hindi man yun, okay na ako dito sa pledge na to, sa bagong panunumpa na i-plinay natin kanina. Okay na ako dyan. Ang importante, meron hong tatanim sa puso ng mga kabataan. At dapat lahat ng mga guro, ipamemorya yan sa mga estudyante nila. 'Di ba? O kung sa loob ng classroom, magkaroon ng pa-contest na kailangan, 'di ba, magpapaano sila? Maganda nga kung merong yung parang interpretation, ganon. 'Di ba? Kailangan talaga ma-instill yan sa puso ng mga kabataan. Dahil sila yung pag-asa ng bayan. Kung tingnan mo naman ang ginagawa ng kabataan ngayon, ang graduation po, when I was in high school, siguro kayo rin po, hindi ba kapag high school ang sa lahat ng graduation, nadadaluhan ng mga nag-aaral at nag-aral, pinaka-memorable talaga ang high school. Sabi nga, may kanta pa no si Sharon, High School Life, di ba? Nakakaiyak talaga ang high school. Ngayon, ang problema, talagang solemn yun. Pero pagdating po sa bagong henerasyon, Diyos mio, may nagtutwerk, may tumatambling-tambling, may nagmo-modeling. Diba? Hindi na ho seryoso sa araw ng graduation. Pati magulang, tarantado. Yung anak, sasabitan ng bote ng gin. Isipin nyo yun. Araw ng graduation, yung bata, ang lungkot-lungkot tuloy eh. Diba? Nahihiya. Ngayon, dapat po, bumalik po tayo sa pagiging normal, sa pagiging nasa tama, hindi yung para tayo may mga tama sa utak. Yan ba yung susunod na pag-asa ng bayan? Yan ba ang henerasyon na yan? Naknan po siya, sa mga hinihiring ko lang, minsan nagulat ako Nakwento ko sa inyo na to Ang lola, pinag-alaga ng dakilang apo ng kanyang 2 anak na iba't iba ang tatay, na puro mga tricycle driver sa barangay namin. Yung bunso, mahal naman ng nanay. Nahulog, 19 pa lang yung babae, nahulog yung kanyang anak mula sa kama. Nagalit yung apo, pinabarangay yung lola. At ang gustong mangyari dahil pabayaraw ang lola, ay palayasin na ng barangay ang kanyang lola. Isipin mo yun. 'Di ba? Tapos pag tinanong mo sila, kung ikaw ay muling ipapanganak, anong gusto mo? Maging Pilipino ka ba? Hindi, ayaw nila. Bakit? Kasi mahirap ang Pilipinas. 'Di ba? Pag tinanong mo sila, anong pangarap mo sa buhay? Wala, 'di ba? Anong tingin mo sa mga nangyayari sa paligid natin, lalo rito sa West Philippine Sea? Wala. 'Di ba? Madali naman pong maobserbahan 'yan Ask your kids. 'Di ba? Kahit anong edad niyan, tanongin niyo, lalo yung mga estudyante. Makikita ho natin napakalaki ang pagkakaiba ng henerasyon natin nung tayo po ay nasa ganoong edad. 'Di ba? Pareho sa edad nila. Ano ang problema doon? Lalo na sa usapin ng nasyonalismo, gobyerno. Ito yung sinasabi ko palagi, wala tayong consistency kasi. Kada bago ang presidente, tragis na yan, bago na naman ang programa. 'Di ba? Babaguhin, papalitan. Why can't we just be consistent? Kahit na iba-iba yung mga political parties ng mga nauupo, kahit na magkakalaban ang kanilang angkan sa politika, kapag ka maganda, dapat dire-diretso itinuturo. Hindi yung palagi, education system natin, yung programa, palagi na lang. Tragisan, hindi pa nga nai-implement ng tama ayon sa disenyo ng batas. Ang nangyayari, papalitan na kasi hindi effective.
Kung di ba namang tanga hindi tama ang pagpapatupad, paano magiging effective? 'Di ba? Pero kung titignan, napakaganda ng disenyo ng programa, yung K-12. Tapos papalitan. Ibabalik tayo dun sa original. 10 years. 'Di ba? Pag-graduate ng mga bata, high school, 16 years old, magtatrabaho ba 'yan? Hindi. Pag walang pang-paaral ng mga magulang, yari na buto-buto. 'Di ba? Mano yung mga ngamuhan, magkano sahod? Ang tanong, mayroon pa bang assurance sa makakapag-aral pa sila? Hindi na. Pero kung sa K-12 sana, 'di ba? Yung mga bata, pag-graduate, pasok sila, mag-TESDA. Pwede nang mag-abroad at age of 18, sakto pag-graduation. 'Di ba? O kaya magkuha rito ng experience. Mapunta man sila sa trabaho sa palengke, pwede silang maging mangangatay ng mga karne, yung mga baboy, baka, 'di ba? So pwede silang mag-abroad. In demand 'yan. 'Di ba? Maraming maganda sana rito sa K-12. Kaya lang lason na lason ang isip ng maraming pamilya dahil po sa nakaraang administrasyon. Dahil hindi nila pinatupad ng tama, dahil gago rin si Pinoy, kasi hindi rin pinatupad ng tama yung batas na pinirmahan. Pare-pareho, wala ring sense of nationalism na itinuturo sa mga estudyante. 'Di ba? Kaya walang mga pakialam yung mga kabataan natin . Sabihin mo, sige, ang tatapang nyo sige, mag-ROTC kayo. Wala na, ayaw na. Ayaw na. Takot na. Alam nyo, nung araw, kami nung panahon ko, elementary pa lang ako, pangarap ko maging sundalo. Para saan? Para pagtanggol ang mga naaapi. Feeling ko kasi noon, pag ako po ay sundalo, para akong si Superman. Ganun dati. Tapos, dati isang pangarap ko magpari. Yun, magpari. Nung minsang may napanood akong horror movie. Totoo to. No, ba't umayaw ako sa pagpapari? At siguro until grade 3 yata ako noon, ayoko na magpari. May napanood akong horror movie. Talaga namang nakakatakot. Tragis, may palabas sa Tagalog noon . Multo. Nako. Paring walang ulo. Nako, mula noon ayoko na magpari. Tapos nung high school kami, may napupunta sa school. 2 years na aalis sila sa kumbento. Kumbento ba tawag doon? Nako, nasa mga schools, nagtuturo ng katekismo. Putik, sinusyota nila yung mga estudyante, yung mga high school, yung teacher na bata-bata pa, hanggang sa hindi na nagbabalik. Di ba? So ngayon, going back, ang napansin ko lang po rito mga kapatid, ito to be honest with you. Dito sa ginawang aksyon na to ng ating presidente, ito po kasi ay kautusan ng Pangulo, Memorandum Circular number 52 ng Office of the President. Okay? So, si PBBM, hindi naman sa itinataas ko yung mama, napansin ko lang talagang higit sa mga nakaraang mga leader ng bansa, siya yung meron talagang kaseryosohan pagdating sa usapin ng nasyonalismo. 'Di ba? At napaka-importante niyan. Ang tao, ang mga mamamayan ay meron pong pagmamahal, merong sapat at malawak, mas maganda pa, na kaalaman tungkol po sa kanyang bayan. Para alam niya kung paano, kailan, hanggang saan at ano ang kanyang ipaglalaban. 'Di ba? So, etong mga susunod na mga henerasyon na magsimula sa panahon ng administrasyong ito, hari nawa naman sana ay wag na po tayong magluklok ng mga taksil sa bayan sa mga panahon ng mga halalan. Di ba dapat magtuloy-tuloy ang henerasyon na may pagmamahal sa bayan? Tignan na lamang po natin. Lahat ng henerasyon na nagdaan pagkatapos ng 1986 hanggang sa kasalukuyan, kahit na yung mga walang pagmamahal sa bayan, lahat sinasabi nila, tarantado yung China na yan, binubuli tayo . Hanggang ganun na lang.
'Di ba? Sabi mo, kailangan ng gobyerno ng mga magtatanggol. Kung sakaling magkaroon ng gulo, nakahanda ka ba? Wala na, 'di ba? Wala na. Hmm. Tapos meron pang iba, sasabihin pa sa atin, galit ka sa China, yung gamit mo made in China. Ito hindi naman to made in China. Yung headset ko hindi naman to made in China. Paano ngayon 'yan? Oh, 'di ba? Sasabihin, lahat ng laman ng bahay nyo made in China. Puta, sarap murahin eh. Hanggang doon lang ba ang laman ng utak mo? Hanggang doon lang ba ako ang laman ng nasyonalismo sa isipan, sa puso mo? Is that the way how you understood nationalism? Yung patriotism, hanggang doon lang ba nakabase kang ungas ka sa mga gamit sa bahay? 'Di ba? Nakabase ka sa anong nagagawa ng mga Chinese dito sa Pilipinas pagka nakaaway natin sila, mawawala yung mga investments nila rito. Hello. Marami hong mga Filipino-Chinese dito, hindi rin po maging ang mamamayan nila, hindi rin natutuwa sa ginagawa ng mga Chinese sa bansa nila, yung mga polisiya nila. Hindi lang sila makapalag. 'Di ba? So yun dito, ano yun, nakaaway ng gobyerno yung mga inchik. Tignan nyo, nagsara ba? Sige nga, sino yung anong negosyo rito ng mga inchik ang nagsara mula nung makaalitan ni PBBM ang China sa usapin ng West Philippine Sea? Yung pinsan ko ngang inchik, walang pakialam eh. Patuwiran lang niya sa buhay. Politika yan. Walang pakialam dyan, negosyo at tupag ko. Tama yun. Mga negosyante rito, ito yung si Ramon Ang. Inchik yun. Inchik na inchik yun, 100% yun. 'Di ba? Pero rito lang sa Pilipinas na yun pinanganak, kaya Pilipino. Pero tignan nyo naman, pusong Pinoy. Napakarami hong mga Filipino-Chinese na pusong Pinoy dahil dito sila pinanganak. 'Di ba? Kaya sa atin, tayo na mismong Pilipino, be proud, 'di ba? At sa mga magulang, sa mga bahay-bahay, well, yung anak ninyo, checkin nyo rin. Ako, ganun gagawin ko eh. Isiguraduhin ko na memoryado yun ng anak ko na nag-aaral.